Assalamualaikum guys! Ngayon ay magsosolve na naman tayo ng isa na namang problem na sinend sa atin ng isa nating follower. Isa itong PSAD, particularly sa engineering mechanics. Pero bago natin simulan ito guys, huwag nyo sanang kalimutang mag-follow, like, share at mag-comment kung meron kayong tanong tulad nito. So, here's the problem. 3 identical cylinders are stuck within a rigid bin as shown in the figure. Weight of each cylinder is 500 newtons. There is no friction at any contact surface. The question 1 is, which of the following most nearly gives the force at A in newtons? Second question, which of the following most nearly gives the force at B in newtons? Third question, which of the following most nearly gives the force at C in newtons? So guys, i-draw ko muna yung given problem. So tulad nung sinabi ko noong isa kong video, yung nauna kong video, required na mag-draw ng figure para makita natin, ma-visualize natin kung ano man yung sinasabi sa problem. So ngayon guys, itong tatlong cylinders na ito ay identical. Each cylinder weighs 500 newtons. So ilalagay natin guys na 500 newtons. Take note guys na ang weight ng cylinder is acting on the center. Kasi ang center, yan din ang tinatawag na center of gravity or centroid. Diyan nag-concentrate ang lahat ng ating weight. So 500 newtons pa rin itong third cylinder. Ang next na gagawin natin guys, kailangan ko ma-identify kung saan ang given na points na hinahanapan natin ng reactions. Kailangan natin ng reaction sa floor. Kailangan din natin ng reaction sa wall. And then by the way, dito yung point A. And then dito na naman yung point B. And sa wall ang point C. So, ayan yung hinahanap natin na reactions. Tatawagin ko itong R sub B for reaction B. Tatawagin ko naman itong R sub C for reaction C. Reaction sa point C at sa reaction sa point B. So, dito naman ang reaction sa point A, the point of contact between the top and the bottom cylinder. And susunod na kailangan natin gawin guys is magdodraw tayo ng triangle. Ang purpose nitong triangle is para ma-identify natin kung ano ang angle na na-form, angle ng inclination ng reactions o orientation. Take note guys na ang tatlong cylinders na ito ay identical. Therefore, equal ang radius. Kung equal ang radius, dapat maka-form tayo ng equilateral triangle. Take note guys na ang equilateral triangles ay mayroong angle na 60 degrees. Kasi ang equilateral triangle tinatawag din itong equiangular triangle. Equal dapat ang sides, equilateral. Equal din dapat ang interior angles. And then, i-isolate ko yung top cylinder para ma-solve ko yung reaction at point A. Huwag niyong kalimutan guys, itong ginagawa natin ay nagdodraw tayo ng FBD or free body diagram. Ang free body diagram, ito yung pinaka-essential
na step para ma-visualize natin yung mga sinasabi sa problem, para makita natin kung saan nag-a-act ang mga forces. Take note guys na ang point of contact ng top and dalawang bottom cylinders, since identical itong tatlong cylinder, dapat equal ang reaction dito sa dalawang point na yan. And then take note guys na kung 60 degrees yun, dapat meron tayo ditong 60 degrees din na total angle. Kung 60 degrees yan, mahati lang yan sa dalawa, ibig sabihin meron ako dapat dito 30 degrees at 30 degrees naman dito, and that sums up to 60 degrees. And then guys, pwede na akong mag-sum up ng forces along Y. Summation of forces along Y equals to 0, assuming positive upward. And then, nakalimutan ko pala guys ilagay yung x-axis, tsaka dito naman yung ating y-axis. And then, take note guys na kapag ang force mo ay inclined at a given angle, meron niyang dalawang components. So, i-break natin ang force na yan into horizontal component and vertical component. So, dito naman ang mga components na yan. Upward din dito. Kasi upward ang ating reaction. So, kung 30 degrees yung angle, pwede kong tawagin itong R sub A cosine of 30 degrees. Bakit cosine of 30 degrees? Kasi yung vertical component na yon is nasa adjacent sa 30 degrees. Parehas dapat dito sa kabilang side. Itong component na ito, horizontal components, hindi na natin yan gagamitin kasi sum up tayo ng forces along Y. Positive ang upward. Ngayon, ang R sub A cosine of theta na yan, upward, therefore positive ang gagamitin natin na sign. R sub A cosine of 30 plus another cosine R sub A cosine of 30, therefore ita times 2 ko lang yan guys. And then minus kasi meron tayong downward na weight na 500 newtons. Therefore, i-equate ko na sa 0 dahil wala nang other forces na acting vertically. Therefore, R sub A equals to, transpose ko yung 500, magiging positive 500 divided by 2 cosine of 30 degrees. So, masosolve natin yan. Gamitin natin ang ating calculator. So, ita-type lang natin 500 over 2 cosine of 30 degrees equals to 288.675 newtons. So, para sakto guys, i-store ko lang sa button A para ma-recall ko lang mamaya. So, na-save na sa button A. And therefore, nakuha na natin ang reaction sa A. Mag-proceed naman ako guys sa isang cylinder para ma-solve ko yung R sub B at saka R sub C. So, ito-draw ko na naman ang free body diagram ng bottom cylinder kung saan nandoon ang reaction B at reaction C. So, parehas na 500 newtons ang weight, acting pa rin sa centroid. And then, yung R sub B sa bottom, sa floor ng bin, R sub B. And then, ilalagay ko rin yung horizontal reaction sa wall ng bin. Yan yung R sub C. And then, huwag nyo kalimutan guys, yung reaction sa A, kung lumipat ka na sa isang cylinder, ma-reverse dapat yung
direction. Pero ilagay muna natin yung ating coordinate axis. Kung kanina inclined up ang reaction sa A, ngayon naman na lumipat tayo sa isang cylinder, inclined dapat downward na yung direction ng ating reaction sa A. That is equals to 288.675 newtons. And then, balikan natin yung figure doon sa taas. Diba 60 degrees iyon, 60 degrees dyan. Ibig sabihin, kung 60 degrees dito, dapat 30 degrees dito. Kasi ito ay nasa first quadrant. Ang first quadrant natin 90 degrees. 90, 90, 90 sa lahat ng quadrant. Sa perpendicular lines, 90 degrees ang angle. So ngayon, pwede na akong mag-sum up ng forces along Y para ma-solve ang R sub B. Summation of forces along Y equals to 0, positive upward. Pwede kayong mag-assume ng positive ang downward. Ngayon, ang R sub B ay upward, therefore positive R sub B ang ilalagay. Minus 500. Ang 500 is downward, therefore negative 500. Ang R sub A, pwede kong gamitan ng components. I-break ko into vertical component and horizontal component. So, dito yung horizontal component. Dito naman yung vertical component. Ang vertical component na yan, kung 30 degrees ang gagamitin ko, kasi pwede naman gamitin ng 60 degrees. Kung 30 degrees ang gagamitin ko, therefore, cosine ang function na magagamit kasi nasa adjacent side ng 30 degrees ang vertical component. Therefore, minus kasi downward, yung R sub A is 288.675 cosine of 30 degrees equals to 0 kasi wala nang other vertical force na nag-a-act. Therefore, R sub B, pwede ko nang i-transpose itong dalawa. Therefore, 500 plus 288.675 cosine of 30 degrees. So, R sub B, calculate lang natin guys. 500 plus yung 288.675 na store ko sa button A, therefore plus, recall A ko lang, and then cosine of 30 degrees. Therefore, meron tayong saktong value na 750 newtons. So, yan yung kagandahan ng nag-store tayo ng values guys, kasi pagdating ng calculation natin, sakto ang value na makukuha natin. So, yan yung value ng R sub B. Ngayon, pwede ko nang ma-solve ang... By the way guys, pwede ko rin palang i-solve ito gamit ang 60 degrees. So, parehas na procedure, summation of forces along Y equals to 0, positive ang upward. Yan ang assumption. Pwede kayong mag-assume again ng downward ang positive. So, ilalagay ko ulit R sub B minus, kung 60 degrees ha guys ang gagamitin, pwede ko yan unahin 288.675. Ngayon naman, sine ang gagamitin natin. Sine of 60 degrees minus 500 equals to 0. Therefore, R sub B equals, itatranspose ko na guys. So, na-store ko yan sa button A. So, ang gagawin ko, again, recall A. Recall A plus, or sine pala, sine of 60 degrees plus 500. Parehas lang ang na-arrive na result.
Therefore guys, walang problema kung gumamit ka ng 30 degrees or 60 degrees. Basta maggamit ka lang ng tamang trigonometric function. So ito yung reason guys kung bakit same lang ang answer. Yung 30 degrees at ang 60 degrees, tinatawag yan na complementary angles. So, complementary angles itong dalawa. Yan ang dahilan kung bakit same ang result ng ating R sub B. So, isosolve na natin ngayon guys ang R sub C. Pwede akong mag-sum up ng forces, summation of forces along x equals to 0. Positive naman ang to the right. So, pwede din kayong mag-assume ng positive ang to the left. So, nakasanayan ko kasi guys, ang to the right ang positive. So, R sub C, positive kasi to the right, minus yung x component ng R sub A, negative yan guys, negative 288.675. Ngayon naman, kung 30 degrees, sine ang gagamitin. Sine of 30 degrees equals to 0. Kasi wala namang other forces na nag-a-act. Therefore, R sub Z equals. So, i-calculate lang natin guys. Transpose natin ang 288 again na store ko sa button A. Therefore, recall A, sine of 30 degrees. Meron tayong 144.338 newtons. So, yan na yung guys. Ito na yung reaction sa point C. Ito naman yung reaction sa point B. Parehas lang doon. At saka ito naman yung reaction sa point A. So, yan na yun guys. Yan na ang final answer sa problem na ito.